Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do you. Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Kaohsiung, Taiwan. And in this episode, samahan niyo po kami kasi alam niyo ba na 5 minutes ferry ride lang, mararating niyo na itong magandang isla ng Sijin. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, syempre mag-subscribe po muna kayo, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Another relaxing but exciting day is about to begin here in Kaohsiung, Taiwan. Bakit ba ako nag-i-English? Englishero. In this episode, tatawid tayo ng isla. Isla talaga, pupunta tayo ng Sijin Island or they pronounce it Chijin Island. Ito, para lang magkaroon kayo ng idea, yung Chijin Island, para siyang Samal Island sa atin, sa Pilipinas. Kumbaga, yung magiging tawid, Davao to Samal. Ganun lang siyang kalapit. So, para makapunta tayo doon, guys, unan yung gawin, mag-MRT Orange Line kayo, and then baba kayo sa Hamasen Station, Exit 2. Paglabas nyo guys ng exit 2, ipin nyo lang sa Google Map itong Gushan Ferry Pier. Napakadili lang niya, 10 minutes walk lang siya, dire-diretso. Ito yung Gushan Ferry Pier. And then, dito tayo bibili ng ticket. Pero parang sarado yata. Let's see. Ay, o dito daw tayo. O, ayan, buti na tuloy. Thank you! So, pasok tayo dito. Nandito lang siya sa may left side. Ayan. Tignan natin kung magkano yung pamasahe, kung ilang minutes yung magiging travel time natin, and then yung timetable of course. Ayan, may nakalagay dito, to Chijin Passenger Waiting Room. Pasok lang tayo dito. Ang ganda, oh. Pati yung terminal nila, ang ganda. Ito na yung timetable niya. So, mag-i-start siya ng 5 a.m. hanggang 2 a.m. Taray, no? And then, ito yung bayad, guys. Kapag ka-cash, 30. Kapag ka meron na kayo yung iCash or yung, ano nga yung tawag doon? iPass, iPass, Easy Card, ayan, 20 lang. Ang laki sana ng discount. Pero tayo, wala. Kaya magbabayad tayo ng 30. Mag-prepare kayo ng coins. Ayan. Ayan siya. Kasi yung hulog natin siya doon, yung parang lumang LRT dati. Walang suklian. Walang suklian. So tara na, let's go. So 30 tayo. Kapag meron kayong iPass or Easy Card, diretso lang sana kayo. Ayan. Sa kanya hinulog niya doon. Pero kapag meron kayong iPass, dito na siya dapat. So tara, tayo naman. 30. 1, 2, 3. Thank you. And eto na siya guys. Nandito na kaagad tayo. Kung magtatagal rin lang naman kayo dito sa Taiwan, advisable talaga na meron kayong T-Pass, meron kayong Easy Card, kasi mas makakatipid talaga kayo kasi iba yung rate ng transportation. And para hindi lang kayo maligaw ha, meron ding isa pang sakayan papuntang Chijin Island. So, yun sa may KW2 na Kaohsiung Warehouse 2 na building. Yes, pero doon kasi very limited lang yung oras. Ito yung timetable noon. So, hindi tayo makakapag-sunset doon kapag doon kayo sumakay. At saka, mas mahal yung Mas mahal. pamasahe. 80 Taiwanese dollars. Ito, mas mura siya. Tapos, mas madami Yung biyahe. niya. Kaya for sure, makakapag-sunset Sunset tayo tayo. doon. Sana biyayaan tayo ng magandang sunset. Boarding na tayo. And nga pala, every 20 minutes, yung biyahe. O, di ba? Ganun karami yung biyahe dito. From 5 a.m. to 2 a.m., every 20 minutes yung interval. Let's go! Para siyang Roro sa atin. Pwede kayo magsakay ng motorbikes or ng scooter. So ayan, ito talaga, ito todo na natin yung pagiging relax ng Kaohsiung. Kasi relax na nga yung Kaohsiung City itself, pupunta pa tayo sa island mismo. Di ba? Ayan, kapag ka-island kasi, doon talaga, mafe-feel mo talaga na dapat mas relax siya. Ito yung mga motorbikes, ayan. Pwede nyo isa kayo mga motorbikes nyo dito. Diba? Very Samal Island nga yung dating niya.
gusto muna tayo dito sa loob kasi sobrang init sa labas. Pero pwede naman lumabas yun. Punta tayo mamaya for picture. For pictures and videos, alam niyo naman. Yan, labas tayo dyan mamaya guys. Ayun. Pwedeng lumabas doon. Kaya sobrang init. We are so excited. Alam niyo naman kami, mga island life yung gustong-gusto namin. Umaandar na tayo guys, pero ayan, mukhang hindi na tayo makakalabas. Ang dami na biglang tao. Ayan siya. Guys, for the vlog, lalabas ako. Sabi ko kaya maiwan na siya dito para maisave niya yung upuan. Kasi ang init talaga dun sa labas eh. Para Baka mamaya naka-aircon pa rin pagbalik tayo. namin, wala tayong upuan. Oo. So tara, labas tayo. Excuse me. Ayan, let's go. Ay, ang init talaga rito sa labas. So tara na. Video-video na tayo. Ayaw sumara. So ito yung view natin. Diba, ang bagal ng takbo ng Roro. Kasi super bagal niya. Yung doon sa may kabila, 80 Taiwanese dollar siya. Pero mas mabilis siya kasi parang tourist ferry talaga yung sasakyan. Hindi parang Roro. Ayun nga lang, hindi doon pwede yung mga motorcycle. Ayan, ito yung view natin. Guys, sinawag ko na sa Enzo kasi nagulat ako. Hindi siya 20 minutes. 5 minutes lang siya. Ito na kaagad siya. Ang bilis naman pala. Sobrang bilis. Sobrang lapit niya lang. Ba't kaya hindi na lang ginawa ng tulay? Kasi sobrang lapit niya lang. Diyos mio. Ito na pala yung natatanaw natin. So, ibig sabihin, nung nagbo-boat ride tayo kahapon, halos siya na pala yung nakikita natin. Ito na pala talaga. Ayan na siya guys. Ito na kaagad. Diyos mio. Wala pang 5 minutes eh. Ayan, dyan na kaagad tayo bababa. Welcome to Chijin Island. Ang lapit lang oh. Oh, di ba? Nasa ibang island na kaagad tayo in just 5 minutes. This is it. Ito na tayo. Ano kaya ang naghihintay sa ating adventure dito sa Chijin Island? Exciting! Yes! Paglabas natin ng terminal, 7-Eleven agad. Oo. So ito, medyo buhay dito sa part na to. Kasi nga, yung terminal pa to. And then meron dito, ano to, tourist bus ba to? To be honest, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Oo. Tignan natin. Let Chijin surprise us. Ayun na naman si surprise us. Ay, mukhang merong event. Ano to? Ayan. Sorry, hindi namin naintindihan kung ano ito. So dito, temple. Temple agad tong tatahakin natin. Malapit sa may pier, may temple agad. Ayan. Tara, punta muna tayo ng temple. And then, tsaka tayo maghanap ng mga pwede nating bisitahin dito sa Chijin Island. Ito yung temple. Tara, silip lang tayo. Kapag merong religious activities, wag na tayong pumasok para mapanatili natin yung pagiging solemn ng lugar. Nakakahiya din sa mga nagpe-pray. Ayan, so ito yung temple niya. Maliit lang siyang temple. Pero grabe, parang ang sacred sa kanila. Kasi talagang parang may event eh. Ito nga, naglabas sila rito ng mga pagkain. Parang may event sila ngayon dito sa temple. Diba? Today nga pala guys is a Sunday. Ayan, so kaya mas maraming tao ngayon as compare ng mga nakaraang araw. Ayan, may event talaga guys. Nagpe-pray talaga sila. Tara, huwag na natin silang gambalain. O, dito may mga kainan. Mamaya na tayo kumain. Gusto sana namin kumain doon sa may harapan ng beach. Kasi may beach dito. Yung Chijin Beach. Alam mo, parang ang ganda-ganda ng vibe Ang dito. ganda dito. In fairness. Ay! Tapos may simbahan. Paano tong simbahan na to? Ayaw nga. Catholic Church. Nga, kasi may cruise sa Hi. taas. Hello. Ayan. Dito, ang ganda ng vibe dito. We are loving it. Ngayon pa lang sabi naman namin sa inyo, meron kasi ganong lugar, yung kapag na-feel mo kaagad yung vibe, kahit
1 minuto ka pa lang doon, 5 minuto ka pa lang doon, masasabi mo na kaagad talaga na nagustuhan mo siya. Akala ko sasabihin mo, we are loving eh. We're loving it. Lakad lang tayo. Ang saya ng vibe dito. Ang daming tao. O siguro nga, it's Sunday, family day. Ayun siguro din. Yes. Daming pagkain. Maya na tayo kumain. O mamaya, nalakarin Lakad muna natin. tayo. So this time, ang niresearch lang namin mismo, yung Cheojin Island at kung paano makakapunta. Pero yung mga pupuntahan itself, hindi na namin siya ni-research. Yung lang mismong pinaka-beach lang. And then ayun nga, this time naman, hayaan nating ma-surprise naman tayo kung ano ang pwedeng i-offer sa atin ng Cheojin Island. Ay, ito, feeling ko kapag diniretso namin to, ang labas na namin, beach na kaagad. Abay, family, ang laking family mart. Oh, grabe, ang laki niya, oh. So dito talaga, siguro, talagang tourist spot siya. The fact na ganito kalaki yung family mart, and then, napakarami ritong restaurants. Sure na maraming turista dito. Actually, may mga nakakasabay din kami mga Filipino. Mangilan-ngilang mga Filipino. Doon pa lang sa ferry meron. Oo. So, ibig sabihin, talaga nandito tayo sa tourist spot. Yay! Charot. Oo, na-excite kami. Kasi basta kapag ka-island, sabi ko nga sa inyo, kapag nasa isang lugar kami, mahilig kaming sa may Google Map, ano tawag doon? Mag-zoom! Kasi gusto naming malaman, kunyari lang, yung sa may Davao, hindi naman namin alam dati yung Samal. Pero nung nagpapunta na kami sa Davao, tinitingnan ko, sinusum ko yung Davao, may nakita akong island na super lapit. And that's Samal Island pala. So kaya namin siya pinuntahan. May nakapukaw ng aking pansin. Ano yon? Pornography. Oh. Alam niyo sa katawan. Ito pa, baraha. Ayan. Mahjong. Alam niyo yung mahjong, guys? Ayan. Lumaki kasi ako sa sa Misugalan na area. Kaya kabisado ko yung mga ganyan. Alam ko yung mga mahjong-mahjong. Ito, parang katsa. Pero parang pantulog naman yung design niya. Ito na kagad yung beach, guys. Let's go! Ay, ito na nga. Ito, meron din ganito. Pwede tayo ritong sumakay kung gusto natin. Ito, paano? Ganda. Para Ito yung bike, magka-bike. Dito ang daming kainan. Nakaka-excite tong lugar. Ay, parang ito. Nakakaaliw. Ito, pwede rito mga mag-street food. Ito namin nakikita na ako. May pumukaw na ng pansin ko ulit. Siyempre, dapat mag-picture tayo rito. Tara guys, dali. Siguro naman nararamdaman nyo na may excitement namin. Kasi hindi namin may tatago excitement namin eh. Dito tayo, mag-picture tayo rito sa Cheojin Island na signage. Ayan. Ganda. Guys, nakapagpa-picture na tayo. And then, tara, punta tayo dito. Simbahan to. Natuwa kami kasi merong Catholic Church dito. Ayan. Tara, puntahan natin tong simbahan na to. Daan tayo. Of course, again, to say a little prayer. Ito yung pangalan ng church. Sorry naman, hindi na namin alam kung paano banggitin. Tara, pero parang sarado din siya. Ayan. Ang taas niya. Tignan natin kung merong daan para makapasok tayo sa loob. Kapag wala, carry na lang. At least nakita na natin siya. Upon checking sa Google, Protestant church pala to. Yes, and din sarado. Wala namang papasukan. So, carry na natin, di ba nakita na natin. Tara, balik muna tayo sa beachfront. Namnamin muna natin yung vibe ng lugar. Maupo muna tayo. Tawa ng Diyos, kumulimlim. Huwag sanang umulan. Huwag lang sanang umulan. Pero kanina kasi grabe yung araw, ang init. Tara, let's. Upo muna tayo somewhere. Tingnan natin baka may mga libre rito, mga beach beds, ganyan. Kapag wala, ready kaming sumalampak. Salpak na lang, oo. So dito guys, pwede na rito magpahinga kung gusto nyo. Pero wag tayo dyan. Hanap tayo dito sa beachfront. Ay, may naliligo talaga. Ay, may naliligo talaga. Ito. Ay, oo nga, pang family. Yes. Kaya lang, hirap din magpa-jack niya. Ay, hindi! Electric! Oo nga, ang saya pala nito. Electric pala to. Ay, ang lalaki naman ng alon dito. Siargao! Ganda nito guys, no? Nakita niyo ba kung gaano kaganda to sa TV screens ninyo?
Pero titignan natin yung kanyang buhangin. Bibilang ba tayo? Hindi, kasi itim yung buhangin. Charot! Napaka-honest eh, no? Ayan o, ang itim ng buhangin. Ayaw nga. Itim siya. Actually, ang isa pang gusto kong gawin, tignan sa mapa kung nasa ang side yung Basco Batanes. Yun yung gustong-gusto kong makita. Kasi, pag tinitignan ko sa mapa, yung Kaohsiung, nasa taas lang siya ng Pilipinas. Ayan o guys, oh. Oh, close up na close up. Pino sana, no? Kasi Pino, kaya lang itim. Baka nga kasi volcanic ano to. Sand. Volcanic sand. Tara. Lakad pa tayo doon para makita nyo talaga. And then guys, doon tayo galing, oh. Tama ba? Doon tayo galing, di ba? Hindi, doon tayo sa likod. Oo, sa likod. Doon tayo galing sa likod pala. Ayan. Ito naman, magmumukha talaga siyang beach kapag ka ganito. Kasi ang daming palm trees. Ay, ayan, may mga upuan din. Ang saya. Tapos ayan, no, meron pang hot-hot. Pwede tayo dumaupo. Mamaya hanap tayo. Malamang mag-picnic kami dito ni Enzo. Tara, lakad tayo. Maganda siguro dito pag sunset. Pag sunset, hintayin natin yung sunset. Hindi pa kami nakakapag-sunset ng maayos. Di ba nag-boat ride tayo? Nung nag-boat ride naman tayo, wala namang sunset. So, Diyos ko, gustong-gusto namin yung golden hour. Try pa rin natin dito. Ang pino sana ng buhangin, ayun, pumapasok sa may paatuloy. Pumapasok sa may tsinelas namin. Wala palang naliligo. Imahinasyon ko lang pala. May mga nagpapapicture lang. Ang sarap ng hangin dito. Tara, lapit na tayo. Ayan. Uy, lalaki ng alon. Nakakaaliw yung alon. Pa-Siargao. Ayan siya, oh. May mga nakayapak nga, oh. Kasi ang sarap naman sana niya sa paa. Kasi pino. Pero yun din naman, medyo ano din siya, medyo may pagkamakalat ng very, very light lang naman. Ayan, titignan natin kung pwede siyang paliguan. Ayan, malapit na tayo. Sila, nagubad na sila ng sapatos, oo. Nandito yung mga sapatos nila. Pili na guys, anong gusto nyo dito? Pili na. Itatakbo na natin. Charot! Ayan na guys. Nandito na tayo sa harap. Ang laki naman itong alon na to. Diyos mio. Ang laki. Ayan. Diyos ko. Oh. Kaloka naman itong alon na to. Walang naliligo. Kasi sobrang laki ng alon. Yan. Dito tayo. Grabe naman itong alon na to, oh. Oh. Ang laki ng alon eh, oh. Diyos ko, oh. Baka umabot sa atin. Ang laki ng alon. Pero iba, ayan, oh, nakalusong lang sila. Grabe. Nakaka-relax dito. And na-enjoy talaga nila. Meron pang nagsa-sandcastle dito, oh. Diba? Very beach talaga yung dating. Ayan, oh. Nagsa-sandcastle pa dito. Then guys, nakikita nyo, ayan. Merong tumatawid. Parang meron doong sandbar. Doon sa malayong yon. Tapos tatawid sila doon. Ayan, dito. Sa parang artificial island na yan. Parang artificial island dyan. Tapos doon yung way. Ayun, meron doong tumatawid. Ay, Diyos ko. Tignan nyo, sila na-enjoy nila. Nagtatakbo na sila kasi lalaki talaga ng alon. And of course, ito na nga, muni-muni time na tayo. Ayan, to be honest, hindi naman ganun kaganda yung beach niya. Ano lang talaga siya, at least kahit pa paano, meron kayong matatambayhan na beachside na hindi naman artificial. Ayun, kumbaga talagang totoong beach siya, totoong dagat, totoong sand talaga siya. Pero hindi nga lang siya ganun kaganda. Pero carry na din. At may mga naliligo nga talaga doon pala sa may dulo. Kasi siguro doon hindi masyadong umaabot yung alon. Kasi mayroong mga bato. So ito na yun. Ito na yung vibe muna natin for today. Talagang super nakaka-relax lang siya. Pero ang daming tao. Sila nga nag-e-enjoy eh. Kaya ito yung mga time na magpapasalamat ka talaga. Ang ganda-ganda ng mga beaches sa Pilipinas, no? Pero sana talaga. Imagine, ito nga para makatawid dito, magkano lang? 30 lang. So mga, lang yung 50 pesos siguro. So basta lalagay na lang namin sa ibaba yung conversion. So ganun lang siya. Sa atin kasi, minsan kasi ang hirap talagang marating ng mga island.
and medyo mahal talaga yung transportation. Yun lang naman, konti lang naman, pero kung pagandahan ay nako, ilalaban natin ang patayo ng Pilipinas. Apakaganda talaga ng Pilipinas. Iskota na tayo sa pagpapahinga. Let's explore this island naman. Guys, alam nyo ba, 2 hours kaming nagpahinga ni Melo sa may waiting shed. At napansin namin yung mga family, ang ginagawa nila, nag-rent sila ng electric bike para libutin yung buong island. Tapos yung iba naman, nagdala sila ng sarili nilang banig para mag-chill lang. Yan yung mga activity dito sa island na pwede nyong i-enjoy. At kung hindi naman kayo mag-rent ng electric bike, for free lahat yun, guys. Yes, at dahil gusto natin ng free, hindi kami nag-rent, maglalakad tayo. Walkathon tayo. Pakita lang uli namin sa inyo yung beach at saka yung mga ganap. Makikita nyo, meron talaga activity dito sa beach. May naliligo talaga. And then over here naman, meron naman ditong mga nagbabalibol. Ayan, nandito. Meron dito mga nagbabalibol. Ang maganda pa doon, after ninyo maligo or magtampisaw sa dagat o yung mahiga sa buhangin, eto yun. Meron pa ditong shower room. At free yan, guys. Diba? Kaya pwede kayong maligo, tapos magsha-shower, and then palit na kayo ng damit. Magbaon na lang tayo ng damit if ever gusto talaga nating maligo. Yan. So yung ganitong vibe, talagang parang nasa beach ka talaga. So tara na, sisimulan natin explore yung island. Ito lang yung mga gusto muna naming puntahan. Dr. James Monument, Sijen Tunnel, at yung Sijen Lighthouse. Yes, mas excited ako dun sa lighthouse. So tignan natin. Lakad lang tayo. Kaya lang bigla na naman sumikat yung araw. So ganyan yung weather talaga dito ha. Biglang bubuhos yung malakas na ulan. Tapos bigla na namang aaraw. So carry lang. Magbaon na lang kayo ng maraming sunscreen. To be honest guys, maganda naman talaga yung buong area. Kahit yung dito sa side na to. Diba? Ito talagang parang makaluma siya. O nga pala guys, yung dinaanan pala natin kanina papasok dito, ang tawag pala sa kanya ay Sijen Old Street. And then ito, meron ditong mga puno. Pwedeng tumambay. Yun na nga lang, wag nyo nang isipin na hindi kulay puti yung sand nung beach. Kasi na-enjoy naman nila, may mga nagsisurf. So kung mahilig kayo mag-surf, super may enjoy nyo siya. Pero hindi nga siya katulad ng mga nakasanayan nating beaches na para sa atin maganda kasi puti yung sand, puti yung white sand. Saan kayo nakakita ng puti yung white sand? Puti yung buhangin. So first na nakita natin, 4 minutes walk lang, ito na yung tunnel. Grabe. Ang ganda ng paligid dito. Talagang para ka talagang nasa may forest, na nasa bundok na hindi mo na maintindihan. Tapos biglang may beach, di ba? Ay, ganda ng tunnel. In all fairness. Tara, pasok na tayo. Ay, ang ganda, Ang ganda naman sa screen. Actually guys, nakatingin ako sa screen. Hindi sa may mismo. Mas maganda siya sa screen. Ang liwanag niya kasi sa screen. Ang ganda, And then dito, kung makikita nyo, meron pa ditong pailaw. Diyos ko, para tayong nasa ano nga tawag doon? Ocean Park. Sa aquarium. Sa aquarium, tama. Ay, baka yun nga yun. Kaya yan, may mga drawing dito. Ayan, di ba? May manta. And then, may mga isda dito. So, yun nga siguro yung vibe niya. Yun yung gustong ipapil sa atin. At na-tube naman nila yun. Yes, totoo. Para ka talagang nasa ganun. Parang, imaginein mo na lang, aquarium to at mga totoong isda. Kasi ganun talaga yung vibe niya. So, actually, ang maganda dito sa lugar na to, talagang parang all-in-one, nandito na. Merong dagat, merong forest, may mga bundok. And then, lahat yun, free natin siyang ma-enjoy. So, kumbaga, lahat ng element of nature nandito. Palabas na tayo ng tunnel. Ay, ang ganda rin dito. Ayan, kailangan lang pala talaga siyang explore. Kasi ang una kasi natin nakita kanina, yung beach, kaya medyo may something na, parang hindi siya maganda. Pero dito pa, ang ganda dito. Ang lalaki talaga nung alon. Ang laki nung alon, Ay nako guys, maganda talaga na dito. So nandito pala ang mga natatagong ganda ng Sijen Island. Ganda, Tara, lakad pa tayo. Pati yung kulay ng langit, gumanda na rin bigla. Ay, dito, hindi na pwede. Kasi nga, ang lalakas kasi nung alon.
Dito tayo galing, guys. Ayan yung tunnel, oh. Ganda! Ayun naman pala. Eto, feel mo na maganda talaga siya, in fairness. Sasabihin ko sana para siyang sa Yilio Geopark. Nga pala, Taiwan nga rin pala Taiwan yun, oo. Ay, ang ganda naman ng view na to. Grabe. Eto, oh, may mga pa-cactus dito. Cactus ba to? Oh, guys, correct us if we are wrong. Cactus. And then, ayun nga, oh, dagat. Tapos, bundok. Kaya ang ganda niya. Yun nga lang, sobrang ginit. Tara, lakad pa tayo. Let's explore this island. Mas marami pa tayong bagay na ikasusurprise. From here, na merong dagat, na merong bundok, another element of nature na naman yung papasukin natin. Element talaga. Nandito naman tayo sa forest. Oh. Diba? Ang ganda eh. At ang nakakaloka doon, enjoy natin siya for free. Ganda niya, oh. Guys, nakakatuwa. Nadaanan na pala natin yung Dr. Maxwell Monument. Hindi natin nalaman. Hindi natin Yung napansin. paglabas ng ano pala, tunnel. Yun na pala mismo yun. And now, eto na. Starways to Heaven. Charot! Akyat na tayo dito. Papunta tayo ng Kaohsiung Lighthouse. Ito siya, 200 meters lang naman. Kayang-kaya natin yan. So, tara tayo pa ba sa akyatan? Ganda dito, guys. Oh. Tara, akyatin natin yan. Ang lagi natin isipin, pagkatapos ng mahabang akyat, may magandang view na naghihintay. Sarap yan ang umaakyat. Ito yung mga bagay na hindi naman natin nagagawa sa Manila. Oo. So, kumbaga, ito na yung pinaka-exercise natin. And, nandito pa lang tayo sa ibaba, guys. Tignan nyo yung view. Ganda, no? Ganda ng view dito. Nakaka-20 steps pa lang yata kami. Ganito nang kaganda yung view. Kahit itong mga buildings at mga bahay dito, oh, nakaka-add din siya nung ganda eh. Kasi yung kulay. Ayan yung kulay niya. Uniform siya, no? Oo. Parang meron talaga silang color coordination. 'Di ba? Turnography din. Tapos dito, ayan yung mga high-rise building doon sa Kaohsiung. Ayan yung nakikita natin kahapon. Ayan. Tapos doon din, sa kabila, meron din ganung mga bahay or establishments. Ganon din yung kulay. Tuloy na natin ang pag-akyat. Dito, mainit, sa totoo lang, maaraw. Pero kapag dito ka na dumaan, hindi mo na mafe-feel kasi madahon na. Ayan, malamig pa. Hanapin natin si Lighthouse. So, ito na pala. Hindi baka beauty lang yan. Ayan, tignan natin. Ang daling lakaran lang nito. Ang daling akyatan lang nito. Kayang-kaya. Ay, ito na nga, oh. Ayan, nandito na tayo sa taas. May nakalagay rito. 150 pala. 150 pa, oh. 150 pa ba? Akala kasi namin, ito na. Mukha ba itong lighthouse? Ay, tara, syempre punta tayo dito. May pa-view deck. Diba? Ayan yung inaakyat natin, yung mga ganitong view. Kaya wag nating sasayang. Ganda dito, guys. Oh, ayan. Diba? Dito, ayan. Nakikita nyo ba yan sa TV screen ninyo? Sasabihin na ba natin? Wag muna. Mamaya na. Hanap pa tayo ng magandang spot. Tara, akyat tayo dito. Baka dito na natin masabi. Let's see. Oh my gosh! Nag-regen na ako! Halika na rito, bes. Huwag na natin patagalin. In 1, 2, 3. Ang ganda! Oh, pak! Diba? Ganda rito, guys. Diyos mio. Ganda, oh. Ang ganda ng effect ng sa baba, dahon na green, tapos sa taas Yes. mga white, tapos sa taas, pinakataas, ulap naman. Yes, ang ganda niya dito. Grabe, no? Kota na doon, no? Ang ganda doon. Ang ganda doon, grabe. Pero dapat labanan mo tagi, sobrang init. Sobrang init. Parang pakiramdam ko, naluto yung peslak ko. Grabe, init naman daw. Ang nakakatuwa dito, yung mga seniors, active na active pa din. Talagang kaya nilang akyatin at babain to. Ganda dito, oh. Forest. Tapos dito, mararamdaman mo bigla, parang may aircon kasi nanggaling tayo sa sobrang init. Tapos ang lamig dito. Ilang stairs na lang, mararating na natin yung lighthouse. Yes, pero nakikita nyo ba itong paligid natin? Gusto nyo ba magbilang uli tayo? Hindi na namin alam kung saan talaga yung view na pinakamaganda. Basta ang alam namin, habang umaakyat tayo, mas gumaganda siya. Ito yung sinasabi namin sa inyo kanina, mga bahay.
na iba-iba yung kulay. Tapos ano ba tawag dyan sa kulay na yun? Pastel? Pastel colors ba yun? Yung ang lamig-lamig sa mata. And then, ito yung pinaka-river. Tapos, ayun naman yung pinaka-Kaohsiung na city. Ang ganda ng view dito. Oh. Ay, Diyos ko Lord. Tara, akyat na tayo. Laban para sa ekonomiya. Last stretch na to. Stretch talaga ng stairs. And then, malarating na natin ang rurok ng tagumpay. Eh, ang problema, parang ayaw na naming umalis. Ang ganda Ang ng ganda, background. oh. Gusto niyo ng drone na yan, oh. Oh, di ba? Ayan. Ito, dito. Drone shot, oh. Ayan, yung maganda. Drone shots tayo. Woo! Ang ganda, oh, grabe. Ganda, no? Ayan, may pa-drone shots tayo. Charot! Ito na. Last few steps. And nandito na tayo sa taas. Ay, hindi pa rin pala. Nandito lang pala tayo. Saan ito? Coffee shop. Ay, no. Pwede umorder ng coffee. Ay, meron ding mga dessert. Gusto niyo mag-dessert tayo, guys? Oo. Spoil naman natin yung sarili natin today. Mag-dessert tayo. And then, konting-konting lakad pa. Ay, ito, para siyang kala mo naman nakapunta ng ano yung sa Greece? Santorini. Charot! Kala mo nakapunta ng Santorini. Ayan na yung lighthouse. Pero parang wala kami nakikitang umaakyat. So, meaning, baka hindi pwedeng umakyat. Ayun, walang tao doon. Tapos ito lang sila. Hanggang dito lang sila. Itodo na natin. Tignan natin kung hindi talaga pwedeng umakyat. Kesa naman nandito na tayo, tapos hindi namin inakyat yung pinakitaas. Tapos yung pala pwede. May pakaramdam ko mas maganda dito sa pinakataas. Bibilang ulit tayo. Kapag mas maganda dito, bibilang ulit tayo. Oo, sabihin tayong bilang. bilang. Ibig sabihin lang nun, the more na marami tayong bilang, ibig sabihin, Paganda yung paganda. Yes, at mas marami tayong nakikitang magandang lugar. And then mamaya nga, i-reward natin yung sarili natin. Reward! Oo, maganda tayo dito. Magpalamig muna tayo, mag-dessert tayo. Ayan. So, eto na nga yun. Confirm, hindi nga yata pwedeng umakyat sa may pinaka-lighthouse. Ito siya. Nandito lang tayo. Parang may view deck lang dito. Ayan yung view deck. Ito yung view deck. And then, ito yung pinaka-lighthouse. Hindi nga pwedeng umakyat. Ayan yung lighthouse. Pero ito yun, guys. May papakita ko sa inyo. Nakikita niyo ba to? May namumuong delubyo. Grabe yung ulap. Isang malakas na ulan na naman tong parating. Ito yung pinaka-view natin dito sa taas. Ayan. Grabe, may mga barko talagang malalaking barko talagang dumadaan eh. Malaking barko to, guys. Oh. Diba? Malaking barko talaga yung mga dumadaan dito. Tapos, ayun naman yung mga ferry na papunta naman dito sa island. Ayan. Ayan naman yung mga ferry. And then, ayan nga, yung mga matataas na buildings. Walang bilangang magaganap. Kasi mas maganda yung view doon sa may unang view deck at saka yung paakyat dito sa hagdan na may background na mga bahay. Mas maganda doon. Pero ito kasi, kumbaga nandito sa may pinakataas. So, mas marami ka nang makikita. Kaya nga lang kasi paliit na ng paliit yung mga subject. Subject! Ano ba tawag doon? Yung mga buildings, kumbaga, ang liit na masyado. Yung mga bahay, ang liit na masyado. So, kapag sa may picture or dito sa may video, parang hindi na siya ganun ka-appealing. Unlike yung doon sa may medyo mas mababa ng kaunti, mas kitang-kita natin yung details. Mas maganda siya. So, tara, baba tayo. Tara na, mag-ano na tayo. Mag-ano tawag Let's doon. reward ourselves. Reward talaga. Akala mo naman, may sakripisyong ginawa. Wala, mabigyan lang ng justification, lagi ginagamit, i-reward. Hindi, tara na, mag-ano lang tayo, magpalamig lang tayo kasi sobrang init. So, it's either mag-ano tayo, magdi-dessert, or magko-coffee tayo. Ito yung pinaka-coffee shop. So, pwede tayo doon mag-dine. Pero, pwede kayo ritong umakyat. Tapos, dito, naglagay din sila ng dining area. Ayan. Pakita namin sa inyo. Para just in case lang, ayan, pwede din kayo dyang tumambay. Overlooking view. Maganda rin yung view dyan. Basta wag lang uulan. So guys, ito yung mga menu. To be honest, medyo mura-mura naman. And then ito yung order namin.
120. Shoreline style shaved ice. Tapos, ang in-order namin yung brown sugar with condensed milk. Ayan. Ito pa yung iba. Yep. Thank you. Pa 100 lang, 120. So parang kaano lang din siya, kapresyo siya ng Starbucks. Ang totoo, kaya lang naman namin gustong kumain dahil dito sa view na to. Diba? Gaya nga sabi namin sa inyo, na tawag dito, $1 million view. Ito na yung order natin. Ito na yung shave ice. Tapos ang flavor nito ay brown sugar with condensed milk. Pero ito yung pinakapanalo dyan. Itong view. Grabe, ganda, no? So guys, ito nga pala ay 120 Taiwanese dollar. In pesos ay 204. Yes! So, hati lang kami na Enzo. Tara na, tikman na kaagad natin. Halaluin muna natin. Ang ganda niya tingnan, no? Oh. Diyos ko, ngayon pa lang parang nakikinig-kilit ako na kung gaano siya katamis. Imagine, brown sugar, tapos may condensed milk. Kung aabutan tayo dito ng sunset, mas panalo tayo. Pero hindi namin alam kung anong mauuna. Sunset or... ulan. Grabe! Kaya ngayon pa lang, enjoy na natin ito. Alam mo, iniisip ko sa kanya, lasa siyang milk tea. Tikman natin, ha? Baka ganun nga, parang milk tea siguro. Kasi brown sugar eh. Ayan. Lapot. Tikman na natin. Huwag mo muna sabihin, sabay tayo. Ano siya? Ha? Ano sa'yo? Pulot. Ano po? Carnival? Oh, Yung ganun. pulot. Ganun. Parang siyang pulot na minatamis. So, at least alam na natin. Na this pinalamig. time. Na pinalamig. Pulot na pinatamis. Ayun. Na niyelo. Ganun. Ganun pala yung lasa niya. Diyos mio. Ano, yung boba milk na nilagyan ng yelo. Ayan o. Okay. Ayan o. Ito. Hindi, caramelize ata yan na ano. Ayan, So guys, nangangamoy diabetes. Buti na naghati kami ni Enzo. At gaya nga ng inaasahan, bumuhos ang apakalakas na ulan. So mga isang oras kaming natrap talaga, hindi naman. Isang oras kaming tumambay doon sa may cafe. And then ngayon, alas 5 na, Diyos mio, pag ganun-ganun nang lumipas yung oras natin. Iba talaga kasi kapag nag-e-enjoy ka, hindi mo na namamalayan yung oras. At ngayon naman, eto na yun. Sabayan na natin si Enzo magpaalam. Diba? Ang tawag na lang natin sa kanya, View. Kasi hindi namin alam kung ano yung pangalan niya. Sabayan na natin si Enzo in 1, 2, 3. Bye, View! Pumalik tayo dito sa beach para mag-sunset, pero based sa nakikita natin, mukhang walang sunset na magaganap. Yes, it's 5:40 na. Walang sunset na magaganap kasi nga umulan. So punta lang tayo rito para makita natin siya for the last time. Tara, for the last time. Ayan, mukha naman sila lahat nag-e-enjoy. Tara, pakita uli namin sa inyo kung gaano ka-giant yung mga ano dito. Mga alon. Ayan ang ganap. Nandoon sila. Doon sila sa may kabilang side mga naliligo. And then, nandito tayo sa pinakadulo. Ito yung dulong side. Ayun yung alon, Diyos mio. Pagkalalaki, oh. So, lalo na pag umupo ako, mas makikita nyo siya kung gaano siya kalaki. Yan. Oh. Ang lalaki ng alon. Sabi ko sa inyo, gusto kong malaman kung ito yung kaharap ng Batanes. Kasi gusto ko man lang sanang masulyapan yung way ng Batanes kahit man lang dito. Kasi mahal ng pamasahe pa Batanes. Pero upon checking dito sa Google Map, hindi pala. Nasa kabilang side pala tayo. Ang kaharap pala nitong island na to, yung pinaka-mainland China. So, nandito yung Batanes sa kabilang side. And we are back dito sa Old Street. Tingin tayo kung ano yung mga pwede natin kainin. Ay, mga seafood. Oh, mga seafood. Oh, ayan. Sinasabi yung presyo. Eh, syempre, di naman ako mahilig sa seafood. Tara, ay, ano to? Ay, pugo, guys. Tingnan niyo yung pugo. 34. Oh, yung pugo, piniprito. Ang cute. Ayun yung pugo, piniprito niya. Lahat ba tayo, tignan natin kung ano yung pwede natin kainin. Magpipika-pika tayo. Sana meron. Actually, yung mga tinda rin kasi pare-pareho din talaga. Yun din talaga yung mga tinda. So sana makakita man lang tayo ng ng mga dumpling ulit. Oo, mga dumpling sana ang gusto namin kainin.
Ito, ano naman to? Ito, empanada yata. Buy one, take one. Ano yan? Ayun, parang empanada siya. Lakad pa tayo hanggang sa makakita tayo ng pwede nating lafangin. Ito, ano naman to? Para dito, parang may mga piniprito-prito. Ano itong piniprito ni Koya? Ay, parang empanada, guys. Ay, scallops yung laman. Or seafood din. Pwede kayong mamili. Parang okay sa atin, pero hipon. Oo nga pala, at least dito sa may Taiwan, dito, ang pinaka-exotic na nila, yung parang mga suso. Ayun na yung pinaka mga exotic food nila. Actually, kumain naman na kami papunta rito. Ang in-order namin ay chicken with fries and Coke. for only 175 each. yes. So yun yung parang naging brunch na namin. Kasi nga, pinlano talaga namin na dito tayo kakain. May mga promo-promo sila. Ayan, may 4+1. Kanina naman, may buy one, take one. Hello. Tara, pasok tayo dito, guys. Dito tayo kumain. Parang authentic na resto. Wow, sarap. Guys, ito na yung ating food. Para siyang miswa. Ayan, miswa. Tapos, sabi namin, pork sana yung sahog. Pero hindi namin alam kung pork ito. So, minsan din talaga pumapalya si Google Translate. Kasi pinicturean namin yung menu nila. Ayaw mag-translate. Kaya, sa Enzo na yung nag-ano mismo. Nag-translate siya ng words na pork with rice. Or rice with pork. Wale, ito yung binigay. Okay naman siya. Lasang miswa. Miswa talaga. Pero dito ako natatakot. Hindi ko kasi alam kung ano to eh. In fairness, masarap to. Para siyang kikiam. Parang ganun siya. Ito. Pero lasang pork naman, in all fairness. Since palpak si Google Translate, ang ginawa ko, nag-google na ako ng picture, ito pinakita ko. And finally, tada! Meron na akong rice and pork, di ba? And ito nga pala guys ay 30 Taiwanese dollar. Tikman na natin guys. Matabang. Lagyan na lang natin ito ng timpla. Ito na, magmi-milk tea na si Enzo. Kaya lang, hirap na hirap kami umorder. Kasi dito sa menu, may nakalagay dito. Ang gusto sana namin, brown sugar with pearl and fresh milk. Pero gusto namin merong tea. Ito naman, meron naman siya, milk tea naman, pero wala naman siyang pearl. So gusto sana namin, brown sugar, fresh milk tea with pearl. Wala daw ganon. Walay ganon. Sa Pilipinas, pwedeng mag-add-ons ng pearl. At tikman natin kung ito may lasa na talaga. Yung kanina kasi parang ganon din brown sugar, as in matamis Tayo lang. na natin guys. Ay, ganun lang din. Matamis lang din, wala ring lasa ng tea. Ako naman. Oo nga, ganun din siya. Ganito, hindi siya super tamis. Pero hindi mo malalasahan yung tea. Hindi siya milk tea, parang ganun. So wala. Actually, pangalawa na ni Enzo, yung last time hindi niya lang na. So, ang gawin natin, talagang doon lang talaga tayo sa Taipei. Bumili ng milk tea kasi doon talaga nasarapan talaga kami. Dalawang shop, di ba, binilhan natin doon Parehong masarap. It's 6:30. Pabalik na tayo ng Kaohsiung. Ayun na yung sasakyan natin. Oo. Diba? Pila-pila lang tayo rito. And then, ang bilis naman. Salpak agad tayo pagbaba nitong mga passengers. Ayan. And this is it. Wala pa tayong 2 minutes naghintay. Salpak agad tayo. Yay! Another day na naman ang lumipas sa atin dito sa Kaohsiung. Tara. Tara, let's. Sige, Bes, mauna ka na. Pwede ba coins, Bes? Ay! Actually, para siyang ano na lang. Honestly na lang, basta ihulog mo lang dyan. Kahit hindi 30 ihulog mo, konsensya mo na. Kung maaatim ng konsensya mo, ganun siya. So tara, dito na tayo sa labas kasi hindi na mainit. Sayang naman yung 5 minutes ride lang naman. Ayan na.
Paandar na tayo. Pabalik na tayo ng Kaohsiung. Ayan. Wala si Enzo. Tingnan natin kung aabot si Enzo. Tingnan natin kung aabot sa atin si Enzo. Magpapaalam na tayo sa Sijin Island. So, Bes, halika na rito. Magpapaalam na tayo. In 1, 2, 3. Bye, Sijin Island! Wala na, alis na tayo. And this is it. Dito na magtatapos yung ating Kaohsiung Escapade. Taray, no? Oo, kasi bukas, lilipat na ulit tayo ng iba pang city dito sa Taiwan. So, eto totoo ha. Nung unang pagtapak namin dito sa Sijin, nakita kasi kagad namin yung beach. So, for sure, kayo din makikita nyo na baka mamaya meron kayong konting disappointment. Kasi ang inaasahan nating beach lagi, kapag sinabi natin beach, kailangan white sand, ganyan. Tapos blue yung water. Crystal clear water. Yes. Ganon. So ito kasi hindi. Kaya nung una parang, ay naku, parang ano nga siya, hindi nga siya maganda. Pero nung ine-experience na namin siya, lalo siyang gumaganda habang ine-explore namin. Imagine, pwede kang umakyat sa may itaas, so parang nasa taas ng bundok. So makikita mo 360 degrees yung lugar. Tapos yung dadaanan mo yung sa forest. O yung forest guys, may mapapansin kayo doon may mga animals with experience. Yes, so gaya yung sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng elements of nature nandoon. Sea, mountains, forest, nandoon. So ito totoo din ulit. Ito yung naging highlight ng Kaohsiung namin. So kung tatanungin nyo kami, babalik pa ba kami sa Kaohsiung? Nung una din, nung first night namin, sinabi namin ni Enzo, ito yung experience mo na, tapos hindi mo na babalikan. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng konting pagbabago. Kung halimbawa, corporate ako, nagtatrabaho ako sa may corporate world, tapos meron lang akong 3 nights para magbakasyon, yung long holidays lang. Tapos meron namang piso sale dito sa Kaohsiung. Ay, magka-Kaohsiung ako kaysa pumunta pa ako sa ibang lugar. So una nga, mas mura yung pamasahe dito. 5,000 makakakuha kayo ng balikan. Minsan nga, 3,000 to 4,000 lang meron na. And then, ang lapit ng airport going to the city. Tapos yung pagkain, hindi rin naman ganun kamahal. So, I mean, kung convenience, tapos gusto nyo lang, ang pinaka-importante, ma-relax. Oh, yung sweet escape lang. Oo. So, yes, babalik ako rito sa Kaohsiung kung ganun, kung sa corporate world nga ako. And then, ito na kagad yung may isip ko, para kahit wala akong itinerary, sure na may enjoy ko kung gusto ko nga lang mag-relax. So sana po na-enjoy nyo po yung buong Kaohsiung Escapade natin and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating Taiwan travel vlogs. Bye everyone!